Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, anim sa buwan po ng Enero taong 2026. Ako po si Annie Rentoy. Magandang umaga sa iyo, amigo Sherwin. Good morning, Ani. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-anim nga po sa buwan ng Enero 2026. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Culubo. Amigo Sherwin, good morning po sa inyo. Kumusta ang naging travel mo? Ayan, sa oras na ito. Sabi nga nung ating nakapanayam, ang NLEX, si Sir Ignacio, may mga pasahero pa rin, mga travelers natin na nag-extend, pero yung expected nila na pag-uwi, that was Monday. I don't know, itong Tuesday, kumusta yung mo? Kumusta yung biyahe mo dyan sa South Luzon Expressway? Oo, siguro marami pa rin bumibiyahe, Ani, kasi kanina marami tayong nakasabay ng mga sasakyan sa South Luzon Expressway, maging dito sa EDSA, no? Papunta dito sa ating studio sa Caloocan. Ganun din, marami pang mga sasakyan, Ani. Okay, dun sa mga hahabol pa rin, ayan, kung hindi sila nakapasok kahapon, may pagkakataon pa ngayon. Samantala, makakasama rin naman natin, mamaya po si James Buntuyan, mula naman yan si Maryland, USA, para maghatid ng mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Mahigpit na ngayong pinagbabawalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga politiko na sumama sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa publiko. Ito ay nakasaad na rin sa probisyon sa 2026 General Appropriations Act. Ang pahayag nito ng Pangulo ay kasunod na rin ng pangamba na ilang grupo at personalidad sa budget na inilaan sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFEP na maaaring maggamit umano sa patronage politics. Ayon kay Pangulong Marcos, titiyakin niya na hindi mapupunta sa katiwalian ang pondo ng bayan. Kahapon, January 5, opisyal nang nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang 2026 budget. We will strictly implement the provision on the prohibition of political involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Hataw Balita ngayon. May panibagong panawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Lebiste sa Kongreso. Ayon sa neophyte congressman, dapat isapubliko ang gastusin ng mga kongresista o kung papaano nila ginagamit ang kanilang maintenance and other operating expenses o MOOE. Inilathala ng kongresista sa kanyang Facebook page ang 2026 budget ng House of Representatives para sa 2026 na nagkakahalaga ng 27.7 billion pesos. Sa ilalim ng alokasyon, mayroong 18.58 billion pesos na halaga ng maintenance and other operating expenses o MOOE. Katumbas ito ng 58.42 million pesos na halaga ng MOOE sa bawat kongresista kada taon. Git naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, walang masama sa MOOE dahil ginagamit ito para sa mga gastusin ng kanilang tanggapan gaya ng sweldo sa staff, utilities, supplies, consultations, public hearings at iba pa. Ngunit inihayag din itong hindi required ang mga kongresista na magsumite ng liquidation sa Commission on Audit o COA kung paano ginastos ang MOOE at sa halip ay liquidation by certification ang ginagawa nila. Kaya yung isa pang panawagan, maliban sa panawagan na ang mga kongresista mismo ay mag-disperse, ay mag-upload sa Facebook ng kanilang mga sariling disbursements, ay ang
House Committee on Accounts ay mag-upload na rin sa House of Representatives website ng mas detalyadong breakdown kung saan napupunta ang balanse ng 18.58 billion pesos na MOOE budget na to. Makikita nyo na kapag in-account namin, sobra pa yung gastos namin. Pati yung aming salary, yung personal salary namin, na dapat para sa pamilya namin, nauubos din dito. Wala kaming kinapasa sa COA. Wala. Sa rules ng ever since na maging congressman ako, hindi kami nagli-liquidate sa COA. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy, naghataw balita ngayon ayon kay Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice, hindi sapat ang pagveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 92.5 billion pesos na halaga sa Unprogrammed Appropriations o UA sa 2026 National Budget. Tumutukoy ang UA sa mga programang mapupondohan lamang kung may sobrang kita ang gobyerno. Nakatakda niyang questionin ang UA dahil unconstitutional at labag ito sa saligang batas. Giit naman ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, simulat sa poll, dapat walang unprogrammed appropriations at patronage-based programs sa national budget. Naniniwala rin ito na kung walang mga pagtutol na ginawa ang publiko, posible mas mataas pa ang pinayagang alokasyon para sa unprogrammed appropriations ngayong taon. So I will have to challenge it before the Supreme Court. Kukunin ko lang yung huling pinirmahan ng ating Pangulo at we're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. The President's veto of unprogrammed appropriations items in the 2026 national budget is the direct consequence of popular vigilance and pressure. On the contrary, without the recent waves of citizens' protests and calls for transparency, the Marcos administration would have likely permitted a much higher UA for this year. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Education Secretary Sani Angara na mas mararamdaman ang mga reforma sa edukasyon ngayong taon matapos maaprubahan ang higit 1 trilyong pisong budget ng DepEd sa 2026 General Appropriations Act. Ayon sa kanya, kauna-unahan ito na naabot ng bansa ang UNESCO benchmark sa education spending na magpapabilis sa pagpapatayo ng mga paaralan, pagbili ng aklat, digitalization sa mga probinsya at pagbukas ng libo-libong bagong posisyon para sa mga guro at kawani. Tiniyak ni Angara na direktang mapapakinabangan ng mga guro at mag-aaral ang mga programa. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inihayag na Department of Justice o DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez na bukod sa reklamong paglabag sa anti-graft law, naharap na rin sa reklamong plunder si dating ako Bicol Party List Representative Saldico sa DOJ. Dagdag pa ni Martinez, kabilang sa mga kapwa-respondent ni Ko ay ang mga taga-Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaugnay pa rin ito sa anomalya sa flood control projects. Walang ibinigay na halaga ang DOJ kung magkano ang sangkot sa plunder complaint. Isinagawa na ang preliminary investigation kahapon, ngunit wala kahit abogado na dumating para kay Ko. Sa ilalim ng Republic Act 7080 o Anti-Plunder Act, hindi bababa sa 50 million pesos ang halaga upang makasuha ng plunder at kinamkam ito na higit sa isang beses. Then we have one additional case for plunder, specifically against former Ako Bicol Representative Elizalde Co. So all these are undergoing preliminary investigation. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang kampo ni retired Air Force General Romeo Pocis na nalabag ang karapatan nito sa ginawang pag-aresto sa kanya kahapon na.
Bunsod nito, plano nilang magsampa ng reklamong administratibo at kriminal laban sa mga pulis na umaresto kay Pokis. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Pokis sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport kahapon, balak sanang makipagpulong ni Attorney Ferdinand Topacio sa kanilang kliyente, ngunit bigo ang mga ito na makalapit kay Pokis. Ayon kay Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bago mangyari ang pag-aresto, nagkaroon muna ng masusing investigasyon bago isumite sa prosekusyon ang reklamo para mahanapan ng mga sapat na basihan sa pagkakaso. Nag-ugat ang kaso sa mga social media post ni Pokis na nanghihikayat umano sa publiko na lumaban sa gobyerno at ang pakikipagpulong niya sa mga kapwa retiradong general para bumaliktad sa administrasyon. Gayon din sa pangunguna sa isinagawang rally ng United People's Initiative noong November 16 at 17 noong nakaraang taon. We demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. So we will make the people responsible to be held to account for the violation of the rights of our client. Itong ating Philippine National Police, we uphold the Constitution and the duly constituted authorities. If there is a basis for the referral of case that you have committed against this law, ay ang gagawin po ng PNP, of course, we're gonna implement it without fear or favor. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, naniniwala si Metropolitan Manila Development Authority Deputy Chairman Undersecretary Frisco San Juan Jr. na mas mabigat ang responsibilidad na gagampanan ni dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III bilang General Manager ng ahensya. Sa pagupo ni Yusek Torre bilang General Manager, lahat ng operational matters o katumbas ng nasa 7 to 80% na trabaho sa MMDA ay gagampanan niya. Kabilang na rito ang traffic management, road clearing operation, flood mitigation at iba pa. Nais naman ni MMDA General Manager Undersecretary Torre na pabilisin ang pagresponde, investigasyon at clearing operation na gagawin ng MMDA tuwing may road crash incidents. When you come to MMDA, it's a very broad focus yan, no? Kasama pa rin dyan ang peace and order, kasama pa rin dyan ang security, public safety, baha. Mas malaking responsibility although in a smaller geographical area. So, ang tingin ko mas mabigat ang trabaho dito sa MMDA kaysa sa mga let's say military, no? Na nakapokus sila, nakakapag-specialize sila on a particular field. Dito we specialize on so many fields. So far as operations is concerned, siya ang masusunod yan. It will be just under my supervision. Pero again, sa aming pag-uusap, dinelegate ko na sa kanya talaga. I'll give him a free hand. Siyempre, under my guidance pa rin. Kasi unang-una, sabi nga bago siya dito. So, maraming kailangan din na aralin pa. So dapat ang mga aksidente na yan, mabilis na mapuntahan, maimbestigahan at maalis. So we'll set benchmark like 5 minutes sa responde, 10 minutes to 15 minutes sa clearing para wala nang obstruction kaagad. Balik sa normal flow. Hataw Balita ngayon. Pinalawak pa ng Land Transportation Office ang mga lugar na pinagsasagawa nila ng operasyon para manghuli ng mga electric vehicle na e-trike. Sa listahan na ibinahagi ng LTO, kabilang sa mga lugar na bawal daanan ng e-bikes at e-trikes ay ang EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard, Quirino Avenue patungong South Luzon Expressway, Quezon Avenue, Commonwealth
Avenue, Marcos Highway at Sumulong Highway. At ngayong seryoso ang Land Transportation Office sa pagpapatupad nito, inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority na tutulong sila sa LTO sa mga ginagawa nitong panghuhuli ng e-bike at e-trike sa kalsada. Dagdag pa ng MMDA, nakadepende naman sa mga ipinatutupad na palatuntunan ng lokal na pamahalaan ang panghuhuli ng mga ganitong uri ng sasakyan sa iba pang kalsada. Hataw Balita ngayon. Tumaas pa ang mga kaso ng road crash, injuries at ilang non-communicable diseases sa nagdaang holiday season batay sa datos ng Department of Health. Road crash, injuries at aksidente sa kalsada at ilang non-communicable disease kabilang na ang stroke at heart attack ang malalaking banta sa kalusugan na nakikita ngayon ng Department of Health matapos ang nagdaang selebrasyon itong long holiday. Batay sa datos mula sa nationwide surveillance ng ahensya, 100% ay tinaas na mga kaso ng aksidente sa kalsada as of December 21, 2025 hanggang January 5, 2026. Pinakamarami sa naitalang insidente ay sangkot ang mga motorsiklo sa mga nasawi. 90% naman ay walang suot na helmet. Karamihan din sa mga biktima ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Yun ang public health realization namin. We need to do more on road safety. So lahat ng mga nakamotor dito, mag-helmet kayo lagi. Kung may kamag-anak kayo nagmumotor, mag-helmet sila lagi. Kung doon naman sa four-wheeler, hindi naka-seatbelt. Lahat nung namatay, 100% nung namatay, hindi nag-seatbelt. Hataw Balita ngayon. Nasa 18,000 pulis ang ipakakalat sa Maynila para magbantay sa araw ng traslasyon ayon kay National Capital Region Police Office o NCRPO Director Police Major General Anthony Aberina. Kabilang dito ang 1,000 pulis na naka-plain clothes na hahalo sa karamihan ng mga deboto. Bagaman walang namomonitor na banta, inirekomenda pa rin ng NCRPO sa National Headquarters ang pagpapatupad ng gun ban sa NCR. Magpapatupad din ang PNP ng no-fly zone sa Maynila. Hiniling na rin nila sa National Telecommunications Commission o NTC na magkaroon ng signal jamming. We have requested the National Headquarters for the suspension of the permit to carry firearms outside residence effective January 8 to January 10 po. And aside from that, ni-request po rin po natin na i-represent tayo doon sa NTC for the signal disruption doon sa areas kung saan po gaganapin po yung translation. On the D-Day po, yung sa signal disruption. On that particular place kung asan po yung andas, doon po yung nire-request po natin. Hindi po yung buong NCR. Sir, no-fly zone din? No-fly zones po, ni-request din po natin na i-request nila sa sa CAAP po, yung no-fly zone. Especially in the use of drone po. Hataw Balita ngayon. Katawa-tawa para kay Senator Joel Villanueva ang mga inihaing reklamo laban sa kanya kaugnay ng flood control anomaly. Humarap si Senator Villanueva sa preliminary investigation sa Department of Justice o DOJ kahapon. Kaugnay ito ng akusasyon na tumanggap umano siya ng 150 million pesos mula kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara noong 2023. Dumalo rin sa pagdinig si dating Senator Ramon Bong Revilla. Kaugnay naman ang bukod na reklamo na may kinalaman pa rin sa flood control. Hindi ito nagpaunlak ng panayam pero humarap sa media ang kanyang tagapagsalita. Pinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% doon, binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Nandiyan yung spokespersons ko, nandiyan sila. So, mensahe mo to the people. Filed this counter affidavit to directly address the baseless allegations raised against him. So why do we say that the complaint is baseless? Well, the complaint is based on incredible and incompetent evidence. In fact, it's based on hearsay. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Buntuyan mula sa Maryland, USA.
Yes, good morning sa inyo, amigo at Ani. Muling nabanggit ni United States President Donald Trump ang tungkol sa pag-angkin sa Greenland. Nagdulot ito ng mahigpit na pagtutol ng Denmark at sa mga leaders sa Greenland. Ito ang umahataw na balita ni Klein Sinka. Kailangan ng Estados Unidos ang Greenland. Ito ang naging tugon ni US President Donald Trump sa isang panayam. We need Greenland from the standpoint of national security, and the European Union needs us to have it, and they know that. Para kay Trump, hindi kakayanin depensa ng Denmark ang Greenland, lalo na't lumalawak ang presensya ng mga barko ng Russia at China sa lugar. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. Dinepensahan naman ni Greenland Prime Minister Jens Frederik ang kanyang bansa sa pahayag na ito ni President Trump. Aniya, hindi isang bagay ang kanilang bansa na dapat angkinin ng makapangyarihang bansa. Kailangan aniya itong respetuhin, lalo na ng isang itinuturing nitong malapit at tapat na kaibigan. Iginiit na leader na bukas sila sa isang dialogo, ngunit kailangan itong idaan sa tamang paraan at isaalang-alang ang international law. Naglabas naman ang pahayag ng Denmark Prime Minister Mette Frederiksen na protektado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang Denmark at Greenland at mayroon na itong defense agreement sa Washington. Hinimok din ito ang US na itigil na ang mga banta laban sa kanilang matagal ng kaalyado na malinaw nang ipinahayag na hindi ito for sale o ibinebenta. Umigting ang tensyon ito nang mag-post ang isang supporter ni Trump na nagpahiwatig na malapit nang maging bahagi ng US ang Greenland. Ito'y bagay namang nagdulot ng pangamba sa maraming mamamayan ng Greenland na ayaw maging bahagi ng US ngunit mas gustong maging malaya mula sa pamamahala ng Denmark. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Nagbigay ng babala ang mga opisyal ng kalusugan sa Canada tungkol sa mga hindi na mapagkakatiwalaang impormasyon na mula sa health institutions ng Estados Unidos. Partikular na dito ang mga impormasyon tungkol sa bakuna. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Nagbabala ang mga opisyal ng Canada na ang mga institusyong pangkalusugan sa US ay hindi na mapagkakatiwalaan sa pagbibigay ng tamang impormasyon lalo na sa mga bakuna. Ayon kay Don Bowdish, isang eksperto sa immunology at propesor sa McMaster University sa Ontario, ang maling impormasyon mula sa Administrasyong Trump ay nagdadala ng takot na maaaring makaapekto sa tiwala ng mga Canadian sa kanilang kalusugan. Lumutang ang naturang mga pangamba nang magpasya ang isang panel na itinatag ni US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. na alisin ang rekomendasyon ng CDC o Centers for Disease Control and Prevention na bakunahan ang lahat ng bagong silang laban sa hepatitis B. Ang CDC ay nag-update din na kanilang website batay sa instruction ni Kennedy na nagsasabing hindi pa natutukoy kung ang mga bakuna sa mga sanggol ay nagdudulot ng autism na mariing tinutulan ng mga eksperto. Ayon kay Canada Health Minister Marjorie Michel, hindi na maaasahan ang mga US health institutions. Nagpahayag rin siya ng pagkabahala sa pagtaas ng mga kaso ng measles sa Canada na umabot na sa mahigit 5,000 noong nakaraang taon. Samantala, binanggit din ni Kumanan Wilson, isang doktor at propesor ng medisina sa University of Ottawa, na kailangan ng Canada na makipagtulungan sa iba pang bansa para mapanatili ang tiwala sa bakuna. Ngunit iginiit ng isang propesor at health economist na si Michelle Grignon na ang pagtaas ng kawalang tiwala sa bakuna ay dulot ng mga lokal na isyu ng bansa, hindi lamang sa US. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng babala ang National Weather Service hinggil naman sa pambihirang tornado o buhawi
na maaaring manalasa ngayong taon dito sa tornado season sa Amerika. Ito ang umahataw na balita ni Abby Valdez. Ang California ay kasalukuyang may forecast na makararanas ito ng ilang bagyo na maaaring magdulot ng malalakas na ulan, bigla ang pagbaha, kidlat, maliliit na granizo at wind gust na hanggang 70 miles per hour. Nasama ang ilang bahagi ng Central Valley at low foothills sa marginal storm risk ng Storm Prediction Center outlook, kasabay ng babala na posibleng maging matindi ang mga darating na bagyo. Karaniwang nagsisimula ang tornado season sa Estados Unidos ng spring, subalit sa isang rare na pagkakataon ay nag-issue ang National Weather Service ng tornado warning para sa Shelter Cove, California. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na kasama sa advisory na ito at nagpapaalala na patuloy na maging updated sa mga tornado watches at warnings. Ang babalang inilabas noong January 3, 2026 ang unang tornado warning na inisyu ng National Weather Service para sa taong 2026. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Pansamantalang tatanggap ng walk-in clients ang Pag-ibig Fund sa Qatar. Samantala, nag-anunsyo naman ang Philippine Consulate sa Jeddah na schedules ng Special Friday services. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Pansamantalang tatanggap ng walk-in clients ang Pag-ibig Fund Qatar Member Service Desk mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula January 4 hanggang February 1, 2026. Maaari pa rin ma-access ng Pag-ibig members sa mga serbisyo via Virtual Pag-ibig sa pagibigfundservices.com/virtualpag-ibig or through email sa popdoha@pagibigfund.gov.ph. Nag-abiso naman ng Philippine Consulate sa Toronto ng bagong schedule ng release ng passports at consular documents. Mula January 5, ang release ng passport at consular documents ay mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Para sa schedule na expedited consular applications, bumisita lamang sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PH in Toronto. Nag-anunsyo naman ng Philippine Consulate sa Jeddah ng schedule ng Special Friday Services para sa first quarter ng taong 2026. Magsasagawa ng Special Friday Services sa January 9, February 6 at March 6 mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ilan sa mga serbisyong pagkakaloob ay ang passport application, notarization, civil registration at iba pa. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PHL in Jeddah. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Makakapanayam natin ngayong umaga si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections kaugnay sa posibleng election ngayong 2026. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Laudianco. Magandang umaga po, Ma'am Annie, Ma'am Sir Sherwin, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Hataw Balita ngayon. Good morning. Maraming salamat. Attorney, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang tatlong posibleng eleksyon na maaring isagawa sa 2026 at ano yung mga kondisyon na kailangan matupad bago ito mangyari, Attorney? Tama po, una po sa lahat, ang mula sa pagtupad ng COMELEC sa utos ng Korte Suprema sa isang kaso, ang ating pong March 30 BARM parliamentary elections na naghihintay po tayo ngayon ng redistricting law dahil ito na rin po ay utos ng Supreme Court kung saan dyan po natin ibabase ang mga magiging membro ng parlamento batay na rin sa legislative districts na maisasagawa ng ating parlamento. Ikalawa po, ang ating November 2 Barangay at Sangguniang Kabataan elections kung saan ito naman po ay nababase sa Republic Act 12-123. Tinakda po ng ating Kongreso ang susunod na halalan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa November 2, 2026 po. Ito po ay maghahalal tayo ng mga bagong pinuno ng barangay kung saan ang kanilang bagong termino po
ay 4 na taon na mula po doon sa dating 3 taon. Ang susunod po na pinaghahandaan ng COMELEC ay ang maaring maganap na special elections para po sa posisyon ng Member of the House of Representatives ng 2nd Legislative District ng Antipolo City. And by the way po, dyan po ang Antipolo City po, yung distrito na yan, ang pinakamalaking legislative district po dito sa Pilipinas. Napakalaki po niyan. Ito po ay bunsod sa pagkamatay po ng dating Congressman Romeo Acop. Ito po ang 3 halalan na pinaghahandaan po ng Commission on Elections. Okay. Sa madaling salita, different falls, different months, and different regions. Paano nyo tinitiyak, Attorney Laudianco, na handa ang ahensya sa pondo, sa logistics at seguridad? Sakali ngang maisagawa ito, ang 3 eleksyon na ito dito sa taong 2026 po. Para po sa BARM parliamentary elections at sa barangay at sangguniang kabataan elections, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Kongreso at sa Ehekutibo dahil sa pagbibigay po ng pondo na naihingi ng COMELEC. Kung matatandaan niyo po kasi, ang mga halalang po ito ay una nang naitakda dati pa, no, na dapat sana'y naisagawa noong 2025. Ngunit dahil nga po sa panibagong batas, dahil nga po dun sa utos ng Supreme Court, ito ay nailipat itong taon na itong 2026. Kaya po yung pagbibigay ng pondo na nakalakip sa General Appropriations Act na nilagdaan ng ating Pangulo ay napakalaking bagay at napakalaking tulong sa COMELEC upang maisagawa ang naturang malalaking halalan. Ngunit dun nga po dun sa napag-usapan natin na special elections para sa 2nd District ng Antipolo City, ito po yung medyo malaking problema ng COMELEC dahil lang nailaan lang po sa General Appropriations Act para dito ay napakaliit. Mahigit 10 milyon lang po yata kung hindi kami nagkakamali. Ngunit dahil nga po pinakamalaking distrito ang itong 2nd District ng Antipolo City kung saan may mahigit 260,000 na botante, ang tantya po ng COMELEC ay mangangailangan kami ng mahigit 100 milyong piso para maisagawa po ito sa lalong madaling panahon. Kaya po kami ay naghihintay mula sa ating Kongreso na sana po ay mabigyan ng supplemental appropriations ang COMELEC para dito nang sa gayon po ay maisagawa namin ang halalan ng maayos at naitatakda po ng ating batas. Okay, thank you for that, Attorney Laudianco. At this point, nandito po si Amigo Sherwin Kulubong para sa kanyang katanungan. Amigo Sherwin? Maraming salamat, Ani, at magandang umaga po, Attorney. Kung sakali po, halimbawa, na hindi ho mapagbigyan yung inyong kahilingan po sa dagdag na pondo para po dito sa mga isasagawang eleksyon. Ano po ang magiging epekto po nito sa inyo po at maging sa mga botante na kailangan pong bumoto, at ano pong maipapayo po ninyo sa ating mga botante para manatiling handa at maayos po ang kanilang partisipasyon kung sakali po na magkakaroon nga po ng higit isang eleksyon ngayong taon na, Attorney? Para po unahin na po natin ang barangay at sangguniang kabataan elections, nais po namin iulat sa inyo na maaga pong naghanda ang COMELEC. Yung pong inaasahan natin na paunang imprenta dahil meron na po kaming tayong talaan ng listahan ng mga botante. Yung mga 69.2 million mahigit na botante, ina-imprenta na po natin ang balota para sa barangay. Tapos na po yan, na-imprenta, nalimbag na, at po na-inspeksyon na. Yun naman po pinaghahandaan ng COMELEC na initial na printing ng nasa 23.5 million para naman po sa SK voters, mahigit 90% na po na-imprenta namin dyan, na nasa higit 21 million na. Ang maganda po dito sa maagang paghahanda yung paparating na mga bagong botante na nagparehistro mula October 20 at tatagal hanggang May 18, sila na lamang po yung idadagdag naming balota. Dahil nga po kailangan maghanda, maraming halalan na gagawin, inuna na po namin ito. Doon naman po sa BARM parliamentary elections, kasalukuyang naghihintay pa rin ang COMELEC ng kanilang redistricting law dahil dito po natin ibabase ang botante, ang mga kandidato, ang mga aktibidades at ilan pang paghahanda sa halalan. Kaya nga po sana umaasa kami sa lalong madaling panahon ay maipasa na ang bagong districting law dyan po sa BARM dahil dyan nakasalalay ang halalan para sa miyembro ng parlamento doon sa mga distrito. Sa kasalukuyan po, isinasagawa ng COMELEC yung mga ibang paghahanda na hindi naman po nababatay doon sa distriktong law. Tulad po ng susunod naming paghahandaan ngayon ay yung tungkol sa sectoral
representation dyan naman po sa parlamento. Kung matatandaan po natin, merong 8 na posisyon para sa sektor na ang paghalal po sa kanila ay sa pamamagitan ng asembleya at iba pa. Ito na po ang uunahin na paghahanda habang naghihintay dito sa districting law. Ito naman po sa ating Antipolo City, medyo malaki po ang problema natin dahil kailangan talagang makahanap ng pondo ang COMELEC at kami naman po umaasa na magbibigay ang Kongreso ng sapat na pondo para dito. Asahan po ng ating mga mamamayan mula sa BARM, mula po sa ating mga boboto sa Barangay SK elections at sa Antipolo City, ang COMELEC po ay naghahanda sa abot ng aming makakaya upang siguruhin ang ating mandato na mayroong halalang malinis, tapat at accurate po pagdating sa mga itinakdang petsa. Okay. Attorney Laudienco, yung binabanggit nyo kanina na mayroong yung tungkol doon sa pondo, at present po, based on your honest observation, sa COMELEC, ano pa yung nakikita nyong problema para hindi ito matuloy? You made mention about sana yung funds. Ano po yun, attorney? Coming from you, ano yung pinaka-problema para hindi matuloy yan? Tama po, talagang pondo po ang pinakamalaki dahil kung mapapansin naman po natin, ang karanasan ng COMELEC, ang ating mga guro na magsasagawa rin po ng halalan sa bawat presinto ay nandyan. Nakahanda po kaming ma-train, nakahanda pong mailimbag ang mga balota ng National Printing Office. Kailangan lang po talaga ay sapat na pondo. Yung ating din naman pong seguridad, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng COMELEC sa ating PNP, sa ating AP, sa ating Philippine Coast Guard at nakikita naman po natin tuloy-tuloy ang kahandaan. Talagang ang pondo na lang po para po sa BARM parliamentary elections, hindi na po problema ang pondo, ganoon na rin. Sa Barangay SK elections, yun na lang po districting law. Talagang ito na lang po sa Antipolo City ang idinudulog po namin dahil talagang walang pondo na sapat para maisagawa ang halalang ito. Okay. At this point, ano yung vital announcement nyo? Ano yung reminders nyo sa public? And of course, doon sa magkakaloob ng pondo para matuloy na po yan. Attorney, go ahead please. Opo, sa aming pagkatok sa pinto ng ating butihing Kongreso, ang ating House of Representatives at ang Senate, pati na rin sa Ehekutibo, na ipabatid naman po ng COMELEC sa pamamagitan ni Chairman George Erwin Garcia ang pangangailangan ng pondo. Kaya po sana sa lalong madaling panahon dahil po tungkulin at mandato ng COMELEC na isagawang halalan, maibigay po ang sapat na pondo dahil wala po ito sa General Appropriations Act. Para naman po sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy ang paghahanda ng COMELEC sa mga paparating na halalan dyan sa BARM, para sa Barangay SK elections, at para nga po sa BSKE, maaga ang paghahanda natin. So wala po tayong nakikitang problema na kakaharapin para sa BSKE dahil po lahat, ayon sa aming calendar of activities, maaga po nagagawa ng COMELEC ang mga paghahanda. Kaya po ang ating mga kababayan, sa ngayon po, sana magnilay-nilay, magsuri para sa kanilang mga iboboto. Dahil alam naman natin, bagamat walang kandidato, pero sana po ay makita na nila ang pangangailangan ng mga komunidad nang sa gayon akma po ang kanilang ibobotong kandidato pagdating ng araw ng halalan. Maraming salamat po, Attorney Jan Rex Laudienco, ang spokesperson po ng Commission on Election. Keep safe and good morning. Mabuhay and God bless po. Nakakaranas ng mga pagbaha ang ilang mga kalsada sa mga bayang sakop ng Camarines Sur dahil sa shear line. Ilan sa mga motorista nang naantala ang biyahe matapos umapaw ang tubig sa ilang kalsada sa Partido area. Si Ryan Salatandol humahataw. Unpassable sa mga small and light vehicles ang kalsada sa tatlong bayan sa Partido area. Binaha kasi ang kalsada sa Sitio Umalo sa bayan ng Lagunoy dulot ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng shear line. Dahil dito, na-stranded ang mga motoristang papasok at palabas sa Karamuan, Garchitorena at Presentasyon. Sa bayan ng Karamuan, nagkaroon din ng landslide sa Barangay Santa Cruz dahil sa paglambot ng lupa. Gayunman, agad nagsagawa ng clearing operations ang mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Karamuan. Dahil sa kagustuhang makatawid, ang ilan ay napipilitang magbayad upang ipabuhat ang kanilang mga motorsiklo at makaiwas sa mga bahaing lugar. Bukod sa Partido area,
binaha rin ang ilang bahagi ng Naga City dahil sa patuloy na pag-ulan. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, kinakailangang maghanda ang mga residente dahil sa forecast na magpapatuloy ang pag-ulan hanggang bukas. Dahil sa sama ng panahon, nagkansela na ng klase ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong bayan sa buong lalawigan. Nananatili namang nakaalerto ang provincial government ng Camarines Sur sa posibleng epekto kung patuloy na makararanas ng malalakas na pag-ulan ang buong lalawigan. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Sa patuloy na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, bunsod nito, nananatiling nakaalerto at handa ang Department of Social Welfare and Development, Field Office Region 8 sa posibleng epekto ng shear line sa rehiyon. Mayroon na ang kabuang 142.2 million na halaga ng relief resources ang nakaantabay at handang ipamahagi sa mga pamilyang maapektuhan ng masamang panahon. Kabilang sa mga nakapreposition na tulong ang mahigit 164,000 family food boxes, 12,000 ready-to-eat food packs, mahigit 18,000 non-food items, at 2.5 million standby funds para sa agarang disaster response. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang mabilis at maayos na pagbibigay ng tulong. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Hataw Balita ngayon. Isang mangingisda ang ligtas na nasagip ng Philippine Coast Guard matapos mamataang palutang-lutang sa karagatan sa pagitan ng Lacawon Island at Barangay Cadiz Viejo sa Cadiz City, Negros Occidental. Si Alan Manansala, humahataw. Matagumpay na nasagip ng Philippine Coast Guard District Southern Visayas ang isang mangingisda na namataang palutang-lutang sa karagatan sa tapat ng Lacawon Island, Negros Occidental kahapon January 5. Namata na biktima na matao ng Coast Guard Substation Lacawon habang nagsasakay ng mga stranded na turista patungong Cadiz Viejo Port sakay ng bangkang Jadwana. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang Coast Guard at ligtas na dinala ang mga isda sa kanilang istasyon kung saan siya nabigyan ng paunang lunas. Kinilala ang biktima bilang si John Ray Mahusay, 42 anyos mula sa Carles City, Iloilo. Ayon sa kanya, bumaligtad ang kanyang motorbangka noong January 3 habang binabagtas ang dagat sa pagitan ng Bantayan Island at Carles dahil sa malakas na alon at masamang panahon dulot ng amihan. Nagpalutang-lutang siya sa dagat sa loob ng 2 araw. Kalaunan ay dinala ang mga isda sa Cadiz District Hospital para sa karagdagang pagsusuri at patuloy na monitoring ng kanyang kalagayan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Matagumpay na nasagip ng Philippine Coast Guard ang 21 foreign tourists at 3 crew members ng Maambeng campsite sa Culyon, Palawan. Ito ay matapos humingi ng tulong dahil sa malalakas na alon na naranasan kahapon. Ayon sa Coast Guard District Palawan, humiling ang mga turista na mailipat sila sa mas malaki at mas ligtas na barko. Isang motorbangka naman ang ipinadala, ngunit nagdesisyon ang mga turista na hindi muna magpatuloy sa paglalayag dahil sa safety concerns. Sa utos naman ng CGPAL, gumawa agad ng aksyon ang BRP Cafe Enganyo para sa mga stranded na foreign nationals. Agad itong na-embark at naihatid sa Coron Port. Umiikot ngayon ang investigasyon ng PCG ukol sa isyu sa kaligtasan ng sasakyan at pagsunod ng tour operator sa regulasyon. Aaksyonan ang anumang violation kung mapatutunayan. Hataw Balita ngayon. Pinayagan ng PCG Sorsogon ang biyahe ng mga barko at bangka sa Eastern Seaboard ng Sorsogon simula kahapon. Gayunman may nagkansela na ng klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ang provincial government ng Sorsogon. Si Resty Gosmo, humahataw. Pinayagan na kahapon ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat sa Eastern Seaboard ng Sorsogon. Kasama dito ang mga bayan ng Prito Diaz, Gubat,
Barcelona, Bulusan, Santa Magdalena at Matnog matapos itong suspindihin noong 3 ng Enero. Samantala, kansilado ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ngayong Martes, ayon sa anunsyo ng pamahalaang panglalawigan. Ito ay dahil sa patuloy na nakararanas ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang bayan, kagaya ng Matnog at Kasiguran, dahil sa epekto ng shoreline. Nananatiling nasa ilalim ng yellow rainfall warning ang buong lalawigan ng Sorsogon. Resty Gosmo, humahataw sa balita ngayon. Naipamahagi na ng Provincial Local Government ng Catanduanes ang 11 bagong rescue vehicle sa mga bayang sakop nito kahapon. Ito ay bahagi ng programa na inaprobahan naman ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Local Government Support Funds o LGSF at ng Financial Assistance to the Local Government Unit o FALGO. Si Dan Hercelia, humahataw. Na-turnover na ng Provincial Local Government ng Catanduanes ang mga bagong rescue vehicle sa 11 bayan ng lalawigan kahapon, 5 ng Enero. Ayon kay DILG Provincial Director Oldarico Rasal Jr., ang pondong ginamit para sa mga rescue vehicle ay mula sa programang inaprobahan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at Financial Assistance to Local Government Units o FALGO. So ito ang pagkamito, guidelines on the release and utilization of the local government support funds, LGSF, financial assistance to the local government units under the fiscal year 2024 General Appropriations Act, Republic Act number 11975. So ito yung batas actually, yung GAA, yun yung nagsasaklaw nito mga programa. Samantala, sinabi ni Catanduanes Governor Dr. Patrick Alain Azanza na magkakaroon ng Memorandum of Agreement upang mailipat ang pagmamay-ari ng mga rescue vehicle sa bawat munisipyo. Hingi tayo from the Sangguniang Panlalawigan ng authority na ilipat yung ownership papunta sa bawat munisipyo at gayon din yung bawat munisipyo ay kukuha naman ng kanilang mga authority to enter into a MOA with the province para tuluyan ang malipat ang ownership ng mga vehicles papunta sa kada munisipyo. Dagdag pa ng gobernador, malaking tulong ang mga rescue vehicle lalo na tuwing may kalamidad tulad ng bagyo, landslide at storm surge. So, napakahalaga nito dahil alam naman ng lahat na lagi tayong binabagyo dito sa Catanduanes. Minsan kailangan natin ng preemptive o kaya mandatory forced evacuation na pagpanahon ng malalakas na super typhoons at gayon din kung may landslide, kung merong mga storm surge, may mga sakuna, no? Malaking tulong yung rescue vehicles nito. Bukod sa 11 rescue vehicle na naipamahagi na, may 8 pang darating para sa provincial government na ayon sa gobernador ay ipamamahagi rin sa mga bayang nangangailangan pa ng karagdagang rescue vehicles. Dan Hersalia, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Dan Hercelia. Okay? Wala tayong oras, mga kasambahay. Kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po muli itong mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan Kapitulo 17, Talatang 13. Sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hihiwalay sa kanyang bahay. Happy birthday, Sis Glenda. Sa aking mahal na asawa, maligayang kaarawan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-6 sa buwan ng Enero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sabi ni Annette, wala na pong bati kasi 5:57 na, nakahanda na yung
Good morning, Kuya. Yan, salamat. Diyos Ibanez, magandang umaga sa iyo. At syempre, yung mga IT people, Lowell, yan, hindi ko makakalimutan yan. IT, si Arian ba nandyan? Sabi ni Adet, wala ng bati. Christian and Jerickson. Kasama syempre si Carl. Thank you very much, Carl. At saka si Aljan. Thank you. JC, maraming salamat. Justine, of course, mga kasama natin dyan. Si Jen, si Belinda, si Igat, si Rodrigo. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyo. Grace Casey, nakahanda na sila sa Good Morning Kuya. George, salamat po sa lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.